Tuluyan ang kinansila ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng lisensya ng baril ni Wilfredo Gonzales. Nasangkot po yan sa viral video ng pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista. Ang suspect ay dating pulis po yan na sinibak sa serbisyo noong 2018. May live report si Mar Gabriel. Mar. Alex, perpetual o habang buhay na diskwalifikasyon sa pagmamay-ari ng baril ang ipinataw ng PNP Firearms and Explosives Office dito kay Wilfredo Gonzales. Kinumpiska na rin kanina yung 3 pang baril na nakarehistro sa kanya. Viral sa social media ang video na ito ng girian ng motorista at ng isang siklista sa Quezon City. Ang galit na driver, binatukan at agad na kinasahan ng baril ang lalaking nakabisikleta. Kahapon, kusang loob na sumuko sa QCPD headquarter ang driver ng kotse na nakilalang si Wilfredo Gonzales matapos umano niyang mabasa ang banta sa kanya ni General Nicolas Torre. Depensa niya, hindi raw kumpleto ang kumalat na video. Kawawa naman yung mga anak ko, mga kapamilya ko, parang kasama-sama ko atong tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga tumipensa lang din. Noong August 8 pa raw nangyari ang insidente at agad din silang nagkaayos ng siklista at kapwa lumagda sa kasunduan. Isinuko niya rin daw sa presinto ng araw na yon ang kanyang baril. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulong-tulong. Maraming kaagad magko-comment. Nakita ng kasahan, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. Sinubukan naman ng QCPD na makipag-ugnayan sa biktima para sa paghahain ng reklamo, ngunit hindi ito sumasagot. Pero hindi raw ibig sabihin ito na maaari nang makalusot sa kaso si Gonzales. Kahit sino naman pwede mag-file na complaint eh. It's always, this is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file na complaint, file na complaint. I think, gusto niya, Mr. Gonzales will be, he will be obliged to answer all of those. Sa record ng PNP, lumalabas na dating pulis si Gonzales na nakatalaga sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Pero na-dismiss siya sa serbisyo noong 2018. So kung ano man yung kaso, pinupull out na namin. But initially 2018, he was dismissed from the service. Dahil sa insidente, tuluyan ang kinansila ng PNP Firearms and Explosives Office, ang LTAP, o License to Own and Possess Firearm, Firearm Registration, at Permit to Carry Firearm Outside Residence, o PTC4 ni Gonzales. Agad din nilang kinumpiska ang iba pang baril na nakarehistro sa kanya, kabilang ang 3 pang caliber 45 pistol. Yung isa pong firearm niya was deposited at the Quezon City Police District, and sooner the Quezon City Police District will turn over the said firearm to the Firearm and Explosive Office. Iginit ng FEO na ang pagmamay-ari ng baril ay hindi karapatan, kundi pribilehyo lamang na ibinibigay ng gobyerno sa mga kwalipikadong individual. Kaya maaaring bawiin ng PNP ang lisensya ng sinumang gun owner na masasangkot sa mga insidente ng karahasan. Umaasa rin sila na magsisilbi itong babala sa iba pang may-ari ng baril na maging responsableng gun owner sa lahat ng pagkakataon. Alex, sa inilabas na pahayag ngayon lang hapon ni DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi niya na kailangang makapagsampa ng kasong kriminal laban dito kay Gonzales kahit pa tumatanggi yung kanyang biktima na magsampa ng reklamo. Maaari daw na tumayong complainant, yung mga nakasaksi o yung mga iba pang bystander na nakakita doon sa insidente. Alex? Ayun, so may latest na, nakausap na ba ng DILG or ng PNP or QCPD itong biktima, yung siklista, Mar? Ano latest doon? Alex, hanggang ngayon tumatanggi yung complainant na makipag-communicate dito sa otoridad. May nakita ko kanina na post ni Attorney Fortune. Actually, nagkakaroon sila ng communication, no? Pero base doon sa takbo ng kanilang usapan, talagang tumatanggi raw itong
itong biktima na magsampa ng reklamo dahil ayaw na rin siguro nung kanyang pamilya na palakihin pa itong nangyaring insidente dahil ayon nga mismo dito sa sumukong suspect ay naareglo na nila o naayos na nila itong kaso noon pang August 8. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.